Sa tamang puso, doon ako babalik. Hindi na mauulit ang sugat ng nakaraan. Sa tamang tao, natagpuan ng ligaya. Ang pag-ibig na wagas, sa'yo lang, sa'yo lang. Umulan ng malakas. Parang umiiyak ang langit kasabay ng paghinga ni Levi. Putol-putol, mabigat, puno ng sakit. Nakatayo siya sa gilid ng tulay. Nanginginig ang buong katawan. Habang sa likuran niya ay si Hector. Hindi nagmamadali si Hector. Hindi rin siya nagmamakaawa. Levi, bumaba ka riyan. Hindi to ang solusyon. Napangiti si Levi. Pero mapait, sugatan, pagod. Talaga? Dahil ito ang solusyon na napili mo para sa akin. Lumingon siya. Kita sa mga mata niya ang lahat ng katotohanang matagal niyang kinimkim. Takot, pagtataksil, at pagkabigo. Sa harap mo, mas pinili mong mawala ako kaysa mawala ang lahat ng mapapakinabangan mo sa akin. Isang hakbang pa palapit si Hector. Hindi para pigilan, kundi para tapusin. Kailangan ko to, Levi. Patawarin mo ko. Isang tulak, isang sigaw na nalunod sa ulan. Habang bumabagsak si Levi sa dilim, ang huling pumasok sa isip niya ay hindi galit, kundi ang pagsisisi. Kung may isa pa akong pagkakataon, pipiliin ko ba ulit siya? Tumilim ang paligid. Tumilim ang mundo ni Levi. Paano nga ba humantong sa ganitong sitwasyon ang pag-iibigan ni Levi at Hector? Pinindot niya ang pangalan. Sunod-sunod na mensahe. Mga oras, mga petsa, mga larawang hindi na niya dapat nakita. Hotel, kondo, bahay nila mismo kapag wala siya. Biglang bumukas ang pinto. Napatayo si Levi. Nagkatinginan sila ni Hector. Saglit na katahimikan. Isang iglap. Nagdesisyon ng lahat. Bakit mo yan hinawakan? Hindi sumagot si Levi. Ipinakita niya ang cellphone. Nabura ang kulay sa mukha ni Hector. Gaano nakatagal? Tanong ni Levi. Tumalikod si Hector, huminga ng malalim. Hindi ko sinasadya. Napatawa si Levi. Putol, nanginginig. Hindi sinasadya. Ilang beses mo na yang sinadya. Hindi sumagot si Hector. At doon, naintindihan ni Levi, ang katahimikan ay kumpisal. Kinabukasan, sinundan ni Levi si Hector. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil kailangan niyang makita. Para tuluyan na siyang magising. Hotel, ikatlong palapag. Tahimik ang hallway. Tahimik si Hector sa isang pinto. Kumatok. Bumukas ang pinto. Lumabas si Jared. Nakangiti at hinalikan si Hector. Walang alinlangan. Nang hina ang tuhod ni Levi, hindi siya pumasok agad. Pinilit niyang huminga. Pinilit niyang manatiling nakatayo. Pagbukas niya ng pinto, nandun sila sa kama. Sa kwartong dapat sana'y hindi niya kailanman nakita. Naghiwalay ang dalawang katawan sa gulat. Shit! Sabi ni Hector. Levi! Hindi to. Sambit ni Hector. Itinaas ni Levi ang kamay. Tama na. Tahimik ang boses niya. Mas nakakatakot iyon kaysa sa sigaw. Sa kama natin. O sa kama mo na rin. Hindi nakatingin si Hector. Si Jared, mayabang pa rin. Walang hiya. Kung hindi mo siya kayang alagaan, huwag kang magtaka, sabi ni Jared. Isang sampal.
Hindi kay Jared, kundi sa sarili niya. Tumalikod si Levi. Umalis. Walang luha, walang eksena. Akala ko, yun na ang pinamasakit. Hindi ko alam. Simula pa lang pala. Ang bawat sandali, ikaw at ako lang. Ang mundo'y napapalibutan ng ating init. Makalipas ang ilang araw, nagbalik si Levi sa kondo para kunin ang mga gamit niya. Tahimik. Wala si Hector. Pero may narinig siya mula sa kwarto. Mga boses. Hindi na to pwedeng magtagal. Boses ni Jared. May paraan. Sagot ni Hector. Tumigil ang paghinga ni Levi. Kapag wala na siya, ikaw na ang may hawak ng lahat. Sabi ni Jared. Parang bumagsak ang mundo. Alam ko na. Aksidente lang. Walang maghihinala. Mahinang sabi ni Hector. Nanginginig ang kamay ni Levi. Dahan-dahan siyang umatras. Hindi lang pala nila ako niloloko. Pinaplano na rin pala nila ang burahin ako. Sa labas, nagsimula ang ulan. Parehong ulan ng gabing iyon. Parehong lamig. Parehong takot. At sa puso ni Levi, isang tanong ang paulit-ulit. Ito na ba ang gabi? Nakukunin nila ang buhay ko. Tahimik ang kondo, hindi dahil walang tao, kundi dahil may mga salitang hindi dapat marinig. Pero narinig pa rin ni Levi. Nakatayo siya sa likod ng bahagyang bukas na pinto. Hawak ang hininga. Hawak ang sarili. Sa loob ng kwarto, nandoon si Hector at si Jared. Hindi na pwedeng tumagal to, Hector. Kung aalis siya ng tuluyan, mahahati lahat ng ari-arian niyo. Tahimik si Hector. Nakaupo sa gilid ng kama. Hawak ang baso ng alak. May paraan. Napasinghap si Levi. Sigurado ka? Marahan na sabi ni Jared. Tumango si Hector. Wala siyang pamilya. Lahat ng ari-arian nasa pangalan naming dalawa. Kapag nawala siya, akin ang lahat. Parang may kumurot sa dibdib ni Levi. Hindi dahil sa takot lang, kundi dahil sa linaw. Hindi pala ako mahal. Isa lang pala akong investment. Kailangan malinis, walang dugo, walang saksi. Sambit ni Jared. Tumayo si Hector, lumapit sa bintana. Sa tulay na ilang metro lang ang layo. Gagawin nating aksidente. Madalas siyang maglakad doon kapag gabi. Nanlambot ang tuhod ni Levi. Sigurado ka bang gagana yan? Tanong ni Jared. Oo naman. Lasing, madulas, paulan. Sino ang magdududa? Sagot ni Hector. Tahimik ang kwarto at doon, sa katahimikang iyon, namatay ang huling pag-asang natira kay Levi. Kinabukasan, nagiba ang tono ni Hector. Mas maamo, mas maingat, parang bumalik sa dati. Maglakad tayo mamaya. Kailangan nating mag-usap. Pilit nang umiti si Levi. Pero hindi yun ang ngiting masaya, kundi ang ngiting alam na ang katapusan. May mga ngiting hindi galing sa pag-ibig, kundi sa paghahanda sa kamatayan. Dumating ang gabing umuulan. Magkatabi silang naglalakad. Tahimik si Levi. Tahimik din si Hector. Hanggang sa tumigil sila sa gitna ng tulay. Levi, pasensya ka na sa lahat. Lumingon si Levi. Sa unang pagkakataon, hindi siya umiyak.
Kung may kundi ka pang konsensya, sabihin mo sa akin. Sambit ni Levi. Hindi sumagot si Hector. At doon ay alam niya na. Dito pala ang pakiramdam na mahalin ang taong papatay sa iyo. Isang hakbang, si Hector papalapit. Patawarin mo ako, bulong ni Hector. Isang tulak. Pumukas ang mundo sa ilalim ni Levi. Ulan, hangin, dilim. Habang bumabagsak, hindi ako namatay dahil mahina ako. Namatay ako dahil nagtiwala ako. Tumama ang katawan niya sa malamig na tubig. At sa sandaling iyon, akala niya tapos na ang lahat. Sa gitna ng dilim, may boses. Mahina, pero malinaw. Kung bibigyan ka ng isa pang pagkakataon, handa ka na bang piliin ang tama? At doon, huminto ang tibok ng puso ni Levi. May katahibikang pagkatapos ng dilim. Hindi agad liwanag. Hindi rin sakit. Parang paglutang sa pagitan ng buhay at wala. Naroon si Levi. Walang katawan, walang bigat, walang hininga. Pero may alaala. Buong buo. Ang tulay. Ang ulan. Ang mga kamay ni Hector. Ganito pala ang pakiramdam mamatay. Hindi masakit. Pero punong-puno ng sana. May liwanag sa malayo. Hindi nakakasilaw. Pero mainit. At isang boses. Pamilyar pero hindi niya kilala. Hindi lahat binibigyan ng ikalawang pagkakataon. Isang boses na nagmula sa kawalan. Huminga si Levi. Kahit hindi niya alam kung paano. Kung ibabalik mo ako, hindi ko napipiliin ang mali. May sandaling katahimikan. Hindi kita ibabalik para maghigante. Ibabalik kita para mabuhay. Isang malakas na pintig. Parang tibok ng puso. Biglang may tumunog. Isang pamilyar na himig. Nagdilat si Levi. Hindi malamig ang katawan niya. Hindi rin basa. Hindi rin sugatan. Nasa loob siya ng kwarto niya. Yung dati. Yung bago pa ang lahat. Naupo siya agad. Hawak ang dibdib. Hindi. Imposible. Tumingin siya sa kalendaryo. Iyon ang araw na namili siya ng taong mamahalin. Welcome sa ating mundo ng Pinoy Boy Love Stories. Mga kwentong puno ng kilig, kirot, sikreto, at tunay na pagmamahal. Dito, bawat kwento ay may buhay. Bawat karakter ay may puso. Bawat eksena, may emosyong tatamang diretso sa'yo. Kung mahilig ka sa mga BL na may halong drama at unexpected twist, nasa tamang lugar ka. Huwag mong kalimutang mag-like kung nagustuhan mo ang kwento. Mag-comment para malaman ko ang iyong reaksyon at ang iyong suggestion. At syempre, mag-subscribe para sa mga susunod na episode at bagong kwento. Huwag niyo rin kalimutang i-click yung notification bell para hindi nyo ma-miss yung mga bagong stories. Tara, simulan na natin ang kwento sa araw na to. Nanginig ang kamay niya. Ito ang araw na sinimulan ko ang sarili kong pangungot. Pumikit siya pero bumalik ang mga eksena. Si Hector nakangiti sa cafe. Ang mga kasinungalingan. Si Jared sa kama. Ang ulan. Ang tulay. Napayo ko si Levi. Hindi ako pwedeng magkamali ulit. Biglang may kumatok sa pinto. Levi, hihintay ka na namin. Nanigas si Levi. Boses iyon ni Pablo. Tahimik, may ingat. Totoo. Sa unang buhay ko, siya ang hindi ko pinili. Sa ikalawa, siya ang una kong naalala. Huminga siya ng malalim. Tumingin sa salamin. Ito na.
Ito na ang pagkakataon ko. Hindi para baguhin si Hector. Hindi para iligtas ang isang relasyon. Kundi para iligtas ang sarili. Pareho ang lugar. Pareho ang oras. Pero hindi na pareho ang puso ni Levi. Nandoon si Hector, kumpiyansa, nakangiti. At si Pablo, tahimik, halatang kinakabahan. Umupo si Levi. Alam mo na ang sagot mo, di ba? Kumpiyansang tanong ni Hector. Napatingin si Levi sa kanya at sa unang pagkakataon, wala na ang dating kilig. Ito ang lalaking pumatay sa akin sa ibang oras. At ngayon, hindi na siya ang katapusan ko. Lumipat ang tingin niya kay Pablo. Kung hindi ako ang pipiliin mo, maiintindihan ko, sabi ni Pablo. Napuno ng luha ang mata ni Levi. Sa unang pagkakataon, may umintindi. Mahinang sabi ni Levi. Hindi pa siya nagsasalita. Hindi pa niya binibitawan ng desisyon. Pero sa puso niya, tapos na. Ang pagbabalik sa oras ay hindi para baguhin ang lahat, kundi para piliin ang isang taong hindi ka sisirain. At sa labas ng cafe, tila huminto ang mundo. Naghihintay sa sunod niyang hakbang. Tahimik ang cafe. Parang hinihintay ng mundo ang sasabihin ni Levi. Nakatitig si Hector, kumpiyansa. Parang sigurado na sa panalo. Si Pablo nakayuko, handang tanggapin ang kahit anong sagot. Huminga ng malalim si Levi. Ito na ang sandaling pinawi ko ang sarili ko. Tumayo siya. Hindi siya kay Hector lumapit, kundi kay Pablo. Huminto si Levi sa harap ni Pablo. Doon pinili ko ang tapang. Pero ngayon, pipiliin ko ang kapayapaan. Nagangat ng tingin si Pablo. Nagulat, nanginginig. Kung papayag ka, gusto kong subukan ulit sa pagkakataong ito na tama na. Napuno ng luhang mata ni Pablo. Hindi kita sasaktan kahit kailan, sambit ni Pablo. Sa likod nila, nanigas si Hector. Anong ibig sabihin nito? Lumingon si Levi, kalmado at malinaw. Ibig sabihin, tapos na. Hindi agad umalis si Hector. Ngumiti siya, pero malamig. Magkikita pa tayo. At doon, nagsimulang gumalaw ang mga pangyayari. Ilang buwan ang lumipas, tahimik at maayos ang buhay ni Levi. Kasama si Pablo. Hindi perpekto, pero ligtas. Isang gabi, may nakita si Levi sa social media. Isang litrato ni Hector. Kasama ang bagong lalaki. Si Mikael. Nanlamig ang dibdib ni Levi. Ganyan rin ang ngiti ko noon. Sinumulan niyang magmasid. Hindi dahil sa selos, kundi dahil sa takot. Tulad ng dati, late umuwi si Hector kay Mikael. May mga hotel booking na paulit-ulit. May pangalan na pamilyar. Si Jared. Isang gabi, nakita ni Levi si Mikael. Mag-isa at umiyak sa cafe. Lumapit siya. Okay ka lang ba? Nagulat si Mikael. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko may mali. Napaupo si Levi sa harap niya. Makinig ka sa pakiramdam na yan. Ililigtas ka niyan. Hindi agad naniwala si Mikael. Pero binigyan siya ni Levi ng mga ebidensya. Mga bagay na kailangan niyang malaman. Ang mga resibo, mga mensahe, mga lugar at eksaktong pagkakataon. Nanlaki ang mga mata ni Mikael. Napansin ko din yan, sabi ni Mikael.
Mahina ang boses. Humigpit ang kamao ni Levi. Kung hindi ka alis, o wala ka, sabi ni Levi. Gabi, umuulan. Parehong ulan. Parehong lamig. Nasa tulay si Mikael kasama si Hector. Sa malayo, paparating si Levi at Pablo. Sumigaw si Levi. Mikael! Lumingon si Hector. Kulat. Galit. Ikaw na naman, sabi ni Hector. Hinila ni Levi si Mikael papalayo. Hindi na to dapat nauulit, sabi ni Levi. Tumating ang mga pulis. Nabunyag ang lahat ng mga plano, ang pera, ang pagtataksil. Si Jared, nahuli rin. Walang takas. Habang nilalagyan ng posa si Hector, tumingin siya kay Levi. Masaya ka na? Sambit ni Hector. Masaya ako dahil buhay pa ako, sabi niya. Si Mikael, nakaligtas. Nanginginig pero buhay. Unti-unti siyang nakarecover. Kasama ang suporta ni Levi at Pablo. Naging magkaibigan sila. Pinagbuklod ng isang trahedyang hindi natuloy. Kung hindi dahil sa'yo, sabi ni Mikael. Dahil pinili ko ang tama, sagot ni Levi. Magkahawak kamay sina Levi at Pablo. Tahimik ang gabi, walang ulan. Hindi lahat ng himala ay bumabalik sa oras. Minsan sapat na ang lakas ng loob na hindi na ulitin ang mali. Ang araw ay sumilip sa gusali. Nagpapainit sa mukha ni Levi. Hindi na malamig. Hindi na malungkot. Hindi na parang nakabitin sa dilim. Siya at si Pablo ay naglalakad sa parke. Magkahawak ang kamay. Ang bawat hakbang ay may kasamang hininga. Malalim, kalmado, at puno ng pasasalamat. Hindi lahat na nagbabalik sa oras ay para baguhin ang nakaraan. Minsan, para piliin ang tama. Nakakulong na sina Hector at Jared. Ang mga ebidensya, mga resibo, mensahe at testimonya ay sapat para hindi makalabas. Hindi na nila mauulit ang kasamaan. Mga taong gumagawa ng kasalanan sa huli, haharap sa kanilang ginawa. Isang mahabang paghinga ang nilanghap ni Levi. Nawala na ang bigat sa dibdib. Hindi niya na kailangang mangamba. Si Mikael, ang bagong kasintahan ni Hector, na muntik nang maging biktima, ay nakaligtas. Unti-unti siyang nakabawi sa trauma. At sa tulong ni Levi, naging matalik na kaibigan niya si Levi at Pablo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko alam kung anong mangyari sa akin. Ngumiti si Levi. Hindi yun ngiti ng taong nagdusa. Ngiti yun ng taong nagtagumpay sa sariling takot. Kaya't ngayon, buhay ka at iyon ang mahalaga, sabi ni Levi. Sa gitna ng parke, nakatingin si Levi kay Pablo. Tahimik, matatag, totoo. Noon, mali ang pinili ko. Ngayon, pipiliin kita, araw-araw. Napangiti si Pablo. Napuno ng init ang puso niya. Tahimik ang paligid. May mga dahong hinahaplos ng hangin. Magkasama sina Levi, Pablo at Mikael. Nakaupo sa damuhan, walang bigat, walang takot. Si Mikael ang unang tumawa. Totoo at magaan na, parang hindi nadala ang mga sugat ng kahapon. Biglang may tumawag mula sa likod. Pablo! Uy! Limingon sila. Isang lalaking matangkad, wapo at may maamong ngiti ang papalapit. May aura na kumpiyansa, hindi mayabang, kundi panatag. Levi, Mikael, pinsan ko pala, si Luis. Tumango si Luis bilang pagbati. Nang mapatingin siya kay Mikael, may sandaling huminto ang mundo. Hindi yun titig na basta. Hindi rin aksidente. Tahimik pero may kakaiba. Napangiti si Mikael. Hindi niya alam kung bakit.
Walang dagdag na salita, pero sapat na. May mga pagkikitang hindi mo hinahanap, pero dumarating sa tamang oras. Sa gilid, napangiti si Pablo. Parang may alam. Sa parke, sa ilalim ng araw, may mga pusong muling natutong maniwala. At sa araw na iyon, hindi lang isang buhay ang nagsimulang muli. Sa bawat haplos mo, nahuhulog ang mundo ko. Bulong mo sa dilim, nagbubukas ng damdamin ko. Ang bawat titig mo, tila apoy na dahan-dahan sumisindi sa puso, naglalagablab sa hangin. Hawak mo ang lahat ng lihim ko, pinapalakas ang tibok na dati natatakot. Sa bawat halik, sa bawat yakap mo, nararamdaman kong ako'y sa'yo lang. Hawak sa aking puso, huwag mo itong bitawan. Sa init ng pag-ibig mo, ako'y nabubuhay. Hindi na muling lilihis sa tamang daan. Ikaw lang ang sigaw ng aking pagnanasa. Sa gabi ng lihim, sa ilalim ng buwan, ang bawat sandali, ikaw at ako lang. Ang mundo'y napapalibutan ng ating init, at kahit anong unos sa'yo ako babalik. Hawak mo ang lahat ng lihim ko, pinapalakas ang tibok na dati natatakot. Sa bawat halik, sa bawat yakap mo,
Sa bawat haplos mo, nahuhulog ang mundo ko. Bulong mo sa dilim, nagbubukas ng damdamin ko. Ang bawat titig mo, tila apoy na dahan-dahan sumisindi sa puso, naglalagablab sa hangin. Hawak mo ang lahat ng lihim ko, pinapalakas ang tibok na dati natatakot. Sa bawat halik, sa bawat yakap mo, nararamdaman kong ako'y sa'yo lang. Hawak sa aking puso, huwag mo itong bitawan. Sa init ng pag-ibig mo, ako'y nabubuhay. Hindi na muling lilihis sa tamang daan. Ikaw lang ang sigaw ng aking pagnanasa. Sa gabi ng lihim, sa ilalim ng buwan, ang bawat sandali, ikaw at ako lang. Ang mundo'y napapalibutan ng ating inip, at kahit anong unos sa'yo ako babalik. Hawak mo ang lahat ng lihim ko, pinapalakas ang tibok na dati natatakot. Sa bawat halik, sa bawat